Yo, magandang araw. Tara, samahan niyo ako magkuya ko dito sa barko. Let's go! Ako nga pala si Peter. Pedro kung tawagin ng ating mga tropa. Alas 8 ng umaga yung oras ng trabaho namin dito. Nagkakaroon muna kami ng toolbox meeting at si second engineer yung nagbibigay ng kanya-kanya naming mga trabaho. Ang unang nabigay sa atin na trabaho ay magtanggal ng ventilation para sa ating void space. Dahil ire-repair ang ating HFO tank dahil ito ay may leaking. Pero hindi tayo yung babanat nun, mga taga-labas o mga taga-shipyard. Ang gagawin lang muna natin ngayon ay gumawa ng adapter para sa koneksyon ng ating fan o blower para yung circulation ng hangin ay maganda dahil pwedeng masuffocate yung mga taong papasok sa loob ng tangke kung walang maayos na sirkulasyon ng hangin. Yan yung ating nagawa. Kinonekta na natin dyan yung ating fan o blower. Pagkatapos ngayon, silipin naman natin yung loob ng tangke. At dito, naglilinis si Third at si Wiper, si Paldo at si Ivan. Yan yung ating mga tropa. Pinalinis dyan ni Chief Engineer. Pero papalinis naman yan sa iba. Di ko lang alam kung bakit pinalinis pa. Dahil wala naman tayong magagawa dyan, kaya sunod na lang sila. At dito nagbaklas ako ng drain ng ating purifier at doon namin itatapon yung mga latak na natira dyan sa loob ng tangke. At eto, vacuum nga pala to para sa mga natitirang langis. Hangin nga pala yung ginagamit dyan. At dito lang ako nakakita niya sa pang-apat na kontrata ko. Eto nga pala si Paldo, third engineer, taga Indonesia. Kaya napapalaban tayo madalas dyan ng mga Englishan. Kaya kapag hindi na namin alam yung kasunod na English, ang sinasabi na lang namin, Tol Pass. At dito, medyo ginabi na nga kami dyan. Alas 6 na kami dyan. At nag-request pa nga siya ng isa. Magkabit lang daw ako ng connection o valve para sa ating blower. At yung blower na yan, dito lang din ako nakakita nyan. Dahil ang kadalasan na ginagamit namin ay yung dekuryente o yung sinasaksak na fan. Yan, ikabit na natin yan. Kaya isalpak na ulit natin yan para naman sa ating tangke na tinanggal kanina. At dito naman nagpe-prepare si second at si third engineer para paandarin ng ating barko dahil didikit na tayo sa lupa. Halos alas 10 na nga pala ng gabi kami nakadikit dyan. At dito umaga na yan. Kaya umaga, waiting abang hintay kami dyan sa mga tao na maglilinis ng ating tangke. Siyempre, bago pumasok sa loob ng tangke, nagkaroon muna ng safety meeting. At tinest muna ang oxygen level dyan sa loob bago sila pumasok. At dyan, waiting abang hintay lang tayo dyan sa loob. Taga-abot sa kanila ng mga kailangan o kung ano-ano pa. At dito, day 2, pasok ulit sila. Halos 2 araw sila naglinis dyan dahil hindi inapprove ni Chief Engineer yung una nilang trabaho. Kaya linis ulit sila dyan. At pagkatapos nila maglinis, pinasok namin yan ni third engineer para picturean yung mga trabaho nila. Para nga pala sa mga aspiring marine engineer dyan, ito yung isa sa mga paghahandaan yung trabaho, yung pumasok dito sa loob at maglinis ng tangke. Dyan tayo galing sa baba, sa ilalim nyan. At dito dumating na yung ating mga tropang welder na gagawa. Day 2 ng pagdikit natin sa lupa, mga alas 3 o alas 4 sila dumating. Ang una nilang ginawa, nagputol ng plate. At gumawa din sila ng platform para mas komportable at mas mabilis yung kanilang mga gawa. Pagkatapos niyan, grinding, preparasyon para sa welding. Dito na tayo na pwesto niyan sa loob dahil tayo ang na-assign bilang firewatch. Kaya kailangan meron ka talagang mask dyan. Dahil tingnan mo naman, kakagamit ko lang yan, halos bago lang yan, kulay brown na. Kaya sa mga nagwe-welding, sa mga nag-grinding, lagi kayong magmamas for safety nyo yan. At dito kumuha lang sila ng plywood na manipis para bakatin yung plate na kanilang tinabas para hulmahan ng panibagong plate. Ang kapal ng plate nga pala ng ating tangke ay 10mm. Mas okay sana kung 12mm yun para mas matibay. Pero kung ayun lang talaga ang budget, kaya nagbawas siguro sila. At dyan, nagtabas din sila dyan sa taas. 2 nga pala yung leaking dyan. Dyan sa baba at sa taas. Ayan, dyan naman, nagpo-full weld na siya sa kabilang side, sa void space. At dun tayo naglagay ng ventilasyon.
Ito naman yung bandang taas na pinutol nila gamit ang acetylene. Kaya kailangan meron ka ditong hose na nakarekta doon sa gripo. Kaya habang nagbabaga o tumatalsik yung mga apoy, wisikan mo agad ng tubig. Ganun ang ginagawa namin habang sumasayaw tong si Third. Tapos syempre, yung mga tubig na pinagwiwisik namin, kailangan naming tanggalin, bombahin, papunta sa waste oil. At dito na ikabit na yung panibagong plate. Kaya ano pang gagawin? Full weld na yan. Habang dito sa kabila ay ginagrind para sa preparasyon ulit ng full weld dito naman sa bandang loob. At dito sa bandang likod niyan sa void space, natapos na yung weldingin dyan. Kaya kami ngayon magliligpit na ng gamit. Medyo maglilinis din kami dyan. Ang sikip dyan sa loob na yan, grabe. Kaya buti na lang, maliit lang ako kaya swak na swak tayo dyan. Kaya lamang pa rin yung maliit sa mga ganyang pasukan. Sa mga matatangkad o malalaking tao, grabe hirap pumasok dyan. At dito, ayan ang ating welder, si Tropa. Kasama nga dyan, Tropa. Yun, at natapos na. Dito na nagtatapos ang ating video. Kaya, kainan na muna, break time, tapos tulog. Thank you, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.